planong pagbenta ng bahay ni PRRD sa Davao, no? Sabi niya, nalulungkot ako. Tayo lahat na nagmamahal sa mga Duterte nalulungkot din, di ba? Sabi niya, bakit ibinenta ang bahay ni PRRD? Sorry ba ito, nabenta na ba o ibebenta pa? Hindi lang yan basta bahay. Simbolo yan ng kabayanihan ni Tatay D. Yes, agree ako dito. Kabayanihan talaga ito, ang bahay na ito. 6 na taon siyang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Kung gusto niya, kaya niyang mangurakot ng bilyon-bilyon tulad ng mga leader natin ngayon. Pero ano ang ginawa niya? Umuwi siyang tahimik, walang yaman, walang kapalit, kundi dangal. Agree ba kayo? Yes. Agree ako dito. Kaya nakakalungkot ang presidente na nagsilbi ng tapat sa kababayan niyang Pilipino. Siya na ngayon ang naghihirap. At ngayon, kinulong siya ng mga gahaman sa kapangyarihan. Pati ang munting tahanan na tanging alaala ng kanyang paglilingkod, nawala pa. Bakit? Sana naman may makatarungan at makabuluhang dahilan kung bakit kailangang ibenta ang bahay ng isang tunay na bayani. Kung wala, nakakahiya, nakakaiyak, nakakagalit. So, nakakalungkot nga. Halos hindi ako makapaniwala na kung naibenta na ba. I hope hindi pa naibenta. Kasi kahapon nagpost si Lance Duterte na tinanggal, nawala na yung for sale house and lot for sale sign. Nawala. So sabi ni Lance Duterte, ang apo ni Tatay Digong, either nabenta na or nagbago ang isip ni Ma'am Hanilet Abansenya. So yung mga nagtatanong, bakit ibebenta? Nagpahayag lang si Ma'am Abansenya, may post na masakit daw sa kalooban niya yung alaala. Every time na pumapasok siya sa bahay na yon, nasasaktan lang siya dahil naaalala niya yung pinagsamahan nila ni Tatay Digong. So, ako, naiintindihan ko. Kaya wala akong say, karapatan nila yon. But maraming nagtatanong, alam ba ni Tatay Digong na ibebenta na o ibinenta na ang kanyang bahay? Hindi ko yan masagot.